Mga ka-Phantom, na-reach na natin ang 10,000 subscribers. At kung nakaya nating mag 10,000 subscribers, sana tulungan nyo naman akong ma-reach ang 11,000 subscribers. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. Nung nakaraang video natin mga ka-Phantom, galing tayo sa Gataran at yung ginamit nating motor ay yung ating KTM Duke 200. And ngayon gamit naman natin ang ating Click 125. Kasi ngayong araw mga ka-Phantom, magba-monthly payment tayo dito sa ating Click 125. So kapon sana tayo magbabayad kaso madami tayong inasikaso. Pansin ko lang sa upload natin dun sa title nating mga ayaw natin sa Click 125 ay madaming nagagalit. Hindi ko alam kung bakit sila nagagalit. Ang sinabi ko naman ay kung hindi ka Click user, huwag mong panoorin ang video na ito. May mga ibang nakaka-relate sa mga sinasabi natin doon. And meron ding mga ibang Click user na galit sila. Bakit daw madami akong ayaw? Keso tricycle na lang daw dapat yung binili natin, hindi na daw dapat Click 125. So sa akin kasi kailangan nating masabi ang mga ganong bagay kasi syempre yung mga Click user din na katulad din natin na yung mga ganong problema sa mga Click user din na katulad natin, syempre para mabahagi din natin kung kaparehas ba natin sila ng nararamdaman kapag ginagamit yung motor natin. Pero anyway, maraming salamat pa rin sa mga sumuporta sa ating video na yon. At kung nag-comment ka man ng hindi maganda, at least pinusuan natin, di ba? Ayoko naman na makipag-argue sa comment section. Para sa mga supporters natin mga ka-Phantom, etong video na ito ay para sa inyo. Lalong lalo na yung mga nagbabalak pa lang na bumili ng Click 125 ngayong 2025, para sa inyo itong video na ito. Ang title ng video natin ngayon, oras na ba para bumili ka na ng Click 125? Alamin natin mga ka-Phantom sa video ito kung dapat nga ba na kumuha ka ng Click 125 ngayong 2025. Pero bago ang lahat mga ka-Phantom, tatanungin ko muna kayo, ano ba ang isang gusto mo sa isang motor? And pangalawa, ano nga ba ang dahilan kung bakit sawa ka na sa declutch na motor? Yung tanong ko na yan mga ka-Phantom, yan yung tinanong ko sa sarili ko noon bago ako magpasya na mag-scooter. Kung natatandaan nyo, naglabas tayo ng TVS-110. Gusto ko lang ma-experience ang automatic na scooter, and nag-enjoy tayo sa ating TVS-110. Yun nga lang, bitin na bitin tayo pagdating sa kanyang takbo kasi 110 lang eh. At kung matatanong nyo rin, naka Sniper 155 tayo before, and ngayon naka Duke 200 na tayo. So sa speed okay na tayo kasi may 200cc naman na. Pero syempre tinanong ko rin sa sarili ko na ano nga ba talaga yung motor na gusto ko. Yan ang magandang tanong. Upon searching kasi kapag mag-upgrade ka ng motor ay dapat 125cc na talaga. Kasi kapag ka 110cc mabibitin ka. And madami tayong nakitang scooter na 125. Nandyan ang Yamaha, Honda, Prusi, Motorstar at mga iba pa. Madami rin tayong nakitang mga ibang 125cc na scooter na mapoporma, magaganda. Syempre hindi magpapahuli dyan ang Rusi. Meron yang pinakamababang presyo na presyong pangmasa. Yan naman yung mga gustong-gusto nating mga Pilipino, yung mga ganyang presyohan. Siyempre, expect na natin mga ka-Phantom, kapag mura, hindi ka na mag-expect pagdating sa mga parts ng motor kung available nga ba sa market. Kahit sabihin na natin na meron silang service center, iba pa rin ang mga ibang motor parts na available na yung pyesa ng motor mo. So isa sa kinonsider natin yun, ang pyesa. And syempre isa din sa nakita natin sa Click 125, matagal nang nag-exist dito sa Pilipinas.
Ang isa kasi sa naging problema natin sa TVS Das natin ay online natin mabibili ang parts niya. Wala tayong choice na makabili sa mga ibang motor parts dito sa amin. Traffic ngayong umaga dito sa dinadaanan natin Ayaw pa man din natin yung ganito na maalikabok yung dinadaanan natin, nadudumihan yung ating motor. So anyway, balik tayo sa topic natin. So ayun, gusto ko kasi ng isang motor na matipid, malakas ang makina, at higit sa lahat, madaming pyesa. So kinonsider natin ang Suzuki Bergman Axe. Pagdating kasi sa ibang review na nakita natin, ay maganda yung motor na yun kasi para kang naka NMAX sa itsura niya, and malawak din yung kanyang compartment. Kaso nagiging issue lang kasi doon, masyadong maliit yung kanyang gulong. Sa pagdodrive natin, mahilig tayo mag-drive sa mga rough road, sa mga lubak-lubak. Tinanggal natin sa list natin yung motor na yun. And pangalawa na nakita natin yung N-Torque na TVS 125. Bali yung nakita kasi natin na disadvantage, gaya ng sabi ko, since nakagamit na tayo ng TVS scooter, ang nagiging problema is yung parts. So tinanggal ulit natin sa list natin. Pangatlo sa list natin is Honda Click 125, kasi ito talaga yung pinaka mabenta sa market, ang Honda Click 125. Nung review natin ang Click 125, madaming good feedback, mas madami ding nagrereklamo kasi kadalasan daw nagiging sira niya sa makina. Well, nakadepende lang naman siguro sa gagamit niyan, kasi ganun din before yung ating Sniper 155, madaming nagrereklamo about sa kanyang tensioner, which is common issue ng Sniper 155 yon. Dito naman sa ating Click 125, ang nagiging common issue niya is yung kanyang segunyal, and isa pa yung kanyang water pump. Kahit anong brand may issue yan, so nakadepende sa gagamit. Malapit na tayo dito sa Honda, hindi natin namamalayan na nandito na pala tayo. Nakapag-decide na talaga tayo na eto na talaga yung kukunin natin, Click 125. Sakto, madami rin tayong mga kaibigan na nagsuggest na eto na lang daw yung kukunin natin. Dito na lang tayo, may ambulansya, singit natin. Total, dyan lang naman tayo sa Honda. So mga ka-Phantom, ikakat muna natin yung ating video at magbabayad tayo sa Honda. Madami na tayong sinabi Hindi ko na malaya na nandito na pala tayo. 37 seconds later. And finally, pang 3 months na yung nabayaran natin sa ating Click. So balik na tayo sa pinag-uusapan natin mga ka-Phantom. Nasaan na nga ba tayo? Nakalimutan ko na kung saan tayo. Awat pala dun sa motor na gusto natin. So ayun, nakuha natin yung Click 125. Ikakasa na natin yung motor natin. Kaso nakapromo kasi yung motor natin sa Honda Motorista, kaya sinubukan nating nag-apply. And yun, na-approve naman tayo. At eto, nagma-monthly payment tayo. So simula naman nung nakuha natin yung ating motor, wala naman tayong naging problema. So 3 months na ginagamit natin, and still smooth ang kanyang takbo, walang pinagbago. So yung pangalawang tanong natin, yung sawakan na ba sa clutch? So ayan, tinanong ko na rin sa aking sarili. Kasi dito sa Tugigaraw, kung the-clutch yung motor mo o yung semi-automatic, lalo na kapag ka namamalengke ka, kailangan mo talagang kumambyo. So kapag ka-declutch yung motor mo, masakit sa kamay, lalong lalo na kapag ka-traffic na nagka-clutch ka. Unlike kapag ka ganitong matic, kahit saan pwede mong biritin, ilusot-lusot mo, wala kang magiging problema. Mas enjoy mga ka-Phantom kapag dalawa yung motor mo, mayroon kang pang long ride. Yun yung ginagamit natin, yung ating KTM pagka naglo-long ride tayo. And kapag ka dito sa city ride, dapat meron ka ding motor na pang city ride lang. Piliin nyo na, pwede kayong mag-scooter
or nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kahit ano naman pwede, kung ano yung nababagay sa inyo, yun yung kunin nyo. And honestly, para sa atin, maganda talaga yung naibibigay ng Click 125 na performance. Hindi talaga nagpapahuli kung pagdating sa patipiran ng gasolina, kalakasan ng makina, sa tibay. Well, almost 3 months na yung ating motor and wala pa tayong nakikitang problema na nagli-leak sa kanyang makina. And i-update ko naman kayo kung ano yung magiging issue natin sa motor na to. Basta't alagaan lang sa langis yung motor kapag ginagamit nyo sa umaga. Siyempre kailangan nyong painitin muna 2 to 3 minutes bago nyo gamitin. Huwag nyong gamitin kaagad, lalong lalo na yung mga beginner na makakapanood ng ating video. Iwasan nyong gamitin yung motor na pagka-andar nyo, bibiritin nyo kaagad. Hintayin nyo muna na medyo mag-warm yung inyong engine bago nyo gamitin. Siyempre kailangan din ng makina mag-exercise bago gamitin. Parang sa tao lang din yan. Hindi ka naman pwedeng pagkagising mo tatakbo ka na kaagad, di ba? Siyempre mahilo-hilo ka pa nun. O parang may jet lag ka kapag paggising mo na tatayo ka kaagad, parang umiikot yung paligid mo. Ganon din sa makina ng motor. And ngayon yung route natin ay pupunta tayo sa Motor Ace at isasabay na rin nating bayaran ang ating TVS gas. Napaka-traffic ngayon sa Tugigaraw. Basta pagka Monday kasi ganito. Kasi syempre madaming mga papasok sa umaga, yung mga estudyante. Lalong-lalo na dadaan tayo dyan sa may UCV, expect natin na talagang magiging traffic yung daan dyan. Since naka-Click 125 naman tayo, kayang-kaya nating singitan yung traffic. So kapag isa ka sa bibili ng motor, tanungin mo muna yung sarili mo kung saan mo nga ba gagamitin. Kung ano ba dapat yung magiging role ng motor mo sa'yo, yun yung kukunin mo. At kapag sawa ka na talaga sa the clutch, mag-try ka mag-matic. Or kung gusto mo ka na lang, mag-kotse ka na lang. Siguro yun yung mas bagay sa'yo. Parang mas sa pakiramdam kasi mga ka-phantom, kapag ganitong traffic, mas masarap sa pakiramdam gamitin ang automatic. Pero kapag long ride naman, mabibitin ka talaga sa matic. Unlike kapag naka-declutch ka is kahit na paakyat ka, pwede mong bomba-bombahin yung iyong motor. So magbabayad muna tayo mga ka-phantom. Nandito na tayo sa Motor Ace. 37 seconds later. So nakabayad na naman tayo. So yung motor natin dito na TVS is nasa 1 year 2 months na yung nabayaran natin sa kanya. Dalawang matic yung nakuha natin. Yung isa naman mga ka-phantom nasa Isabela, nasa ate ko na. So siya na yung nagtutuloy sa monthly niya. Dalawa sila ng kapatid ko. Kesa naman kasi ibabalik natin, syempre sayang din yung naihulog natin. Nasa 20,000 plus na yata yung nahulog natin sa motor natin. Anyway, balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan kanina about sa declutch na motor. Sa mga dating naka-clutch and naka-scooter na ngayon, kung mapanood nyo yung vlog natin, makaka-relate kayo sa sinabi ko. So hindi kayo magsasawa sa clutch. Tandaan nyo yan. Hahanap-hanapin nyo yan kapag nag long distance kayo. Ganon din sa matic. Hindi rin kayo magsasawa sa matic kasi kapag ganitong traffic, hahanap-hanapin nyo ang matic. Katulad nito, di ba? Naka-standby tayo. Relax yung mga kamay natin. Although same lang din naman sa declutch na motor kasi pwede mong bitawan yung clutch nya. Pero kapag aarangkada ka, kailangan mo na namang magka-clutch para tatakbo yung motor mo. Abangan nyo yung next video natin. Magre-review tayo ng PCX 160. Pinapareview ng ating tropa yung kanyang PCX kasi gusto niya daw makita sa ating YouTube yung kanyang motor. And pagkatapos siguro ng pagre-review natin, magra-rides tayo, pupunta tayo sa Santa Maria Bridge at i-test drive natin yung na-review nating ADV 160. Yun naman yung gagamitin natin na pumunta sa Santa Maria Bridge. So yun lamang mga ka-phantom. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel,
Please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.